Ako feeling ko nasa Amerika. I think Hello, isa yan sa mga offer, sa mga mag-witness against kay Kibuloy. Sinabi ko na yun before. I've said this before in 2023 pa. Kasama sa package. Best friend mo pa. Banat ba yung isa sa mga nag-recruit? Dati pa bumalik pa. Kaya ang feeling ko talaga yan, ang may pakana niya kay alias Rene, kasabwat ni Risa. Nako, matindi ho yung teorya na yan itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Pag nagkataon, hindi ho talaga mahahanap nitong si Risa Hontiveros, itong si alias Rene, kung nasa Estados Unidos na siya. Kagabi ho kasi umakyat itong si Banat Bay at itong si Ma'am Sas dyan sa live nitong si Ma'am Joey. Pero mamaya na ho natin pag-usapan yan kung bago lang ho kayo sa PH Update. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga, marami na ho nakakapansin sa pananahimik na naman nitong si Amy Marcos manggagamit. Di ba? Pagkatapos ng eleksyon, kagaya ng ating nanostra, pagkatapos ng eleksyon, mananahimik na yan. Nung bago eleksyon, napakasigasing niya. Kaliwat kanan, meron siyang pahiring, di ba? Pero ngayon, tahimik na siya. Ano na siya? Wala na akong gusto kaaway ulit. Nanalo na ako eh. Ganyan lang naman ho yan si Amy. Masanay na ho kayo. Kayo na nagpabudol na naman kayo eh. Ito, mga kababayan, mega love shoutout ho muna natin yung mga kasama natin dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta, no? Mega love shoutout dito kay Mama Che. Mama Che, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat. Ma'am Che, maraming salamat to. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ma'am Lovelyn Shibukawa, maraming salamat. Ayan, manood lang ko kayo sa PH Update para mawala akong stress nyo. Maraming salamat, madama. Maraming salamat. Ingat ko kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Raimi. Ma'am Raimi, mega love shoutout. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Ingat ko kayo dyan sa Hong Kong. Maraming salamat to. Ayun na nga, hindi ko natin pinapakita yan para maikayat kayong magpakulay o kung ano pa man. Ano lang ho yan, ina-appreciate lang natin yung mga nag-extra effort. Pero like, subscribe okay na ho yun. Hindi na kailangan, higa nga. Maraming salamat sa mga nag-extra effort. Ayun na nga, itong si Ma'am Kifi, tinatanong na ho, itong si Senator Amy. Kung ano nang balita, tayo rin naman nagtatanong eh. Hindi naman ho kasi tayo basta-basta bumibira kay Sen Amy. Noong meron ho siyang matinong ginagawa, pinapakita naman ho natin dito sa PH Update. At pinapasalamatan naman ho natin siya. Pero dito sa isa na to, tila bagang nanahimik na ang ali pagkatapos niyang nanalo. Ano ho bang plano niyo, Senator Amy Marcos? Ang sabi nitong si Ma'am Kifi, kumusta na, Senator Amy Marcos? Na-publish niyo na ho ba sa website ng Senado yung findings ng committee nyo nung bago mag-eleksyon? Publish nyo na ho kasi kailangan nyo ni Atty. Kaufman. Di ba? Aanin natin yung hearing kung wala ho kayong ipapublish. Di ba? O ipadala nyo na ho sa dahig. Hindi, baka mag-ati si Sen. Sen, maging consistent lang ho tayo. Di ho tayo magkakaproblema dito. Higa nga, yung sigasig na ipinakita nyo noong bago mag-eleksyon, noong nasa laylayan talaga kayo, nung mga survey, di ho kayo pumapasok. Bagay, nanalo nga kayo, nasa laylayan kayo, pang number 12, di ba? Yung sigasig nyo noon na magkandak ng hearing, magsalita sa media, banatan si ganito, banatan si ganyan, kesyo ang presidente Romualdez at Araneta, hindi Marcos. Yung sigasig nyo noon, pagpatuloy nyo lang para hindi ho kayo hinahanap ni Ma'am Kipi Chu. Hindi kayo kinukumusta ni Ma'am Kipi. Kinukumusta na niya kayo eh. Diba? Yan ang problema. Hindi kasi consistent. Minsan ganito, pagka kailangan niya na ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, ganito na gagawin niya, di ba? Hindi tayo nagagalit kay Amy Marcos sa kung ano pa mang kadahilanan. Hindi tayo nagagalit po tayo sa kanya. Una sa lahat, dahil mambubudol siya. Pangalawa, hindi niya masawata ang kapatid niya. Okay lang kung bunso ka eh. Sinto-sinto kapatid mong nakakatanda sa'yo, huwag mo pagsasabihan. Hayaan mo, baka batukan ka pa eh.
Kaso panganay ho kayo, madam. Oh, hindi isa pa. Oh, ito pang isa. Noong sinabi niya na kung hinihintay niyong banatan ko, kapatid ko, hindi mangyayari yun. Doon, mula noon ho, nawalan na ho tayo ng amor dyan sa ali na yan. Diba, mantakin mo kahit pala ibenta niya Pilipinas, wala kang pakialam. Diba, wala kang pakialam. Ang sinisisi mong nagpakidnap kay Tatay Digong, dating Pangulong, kay Tatay Digong, yung mga nakapaligid sa kapatid mo, hindi yung kapatid mo, anak ng tokwa. Sa mga naniniwala pa kay Amy Marcos, desisyon nyo yan. Pero tayo dito sa PH Update, hindi na ho mangyayari yan, ika nga. Dito tayo sa ambush interview nitong si Amy Marcos kahapon. Ito mga na-file daw si Robby? Yung file ni Robby? Filed na, ma'am. Na-file na? Oh, na-file na ni Robin, di ba? I haven't seen it. I'm sorry. But I heard it was filed. You haven't signed, ma'am, dun po sa Philippines. No. But I heard that Senator Robin already filed a resolution. So this is different from Batos, from Senator Batos? I heard it's different. I'm sorry. I really haven't read it. I didn't sign it, but I... Yung ano niya, di ba, yung pagiging mailap niya sa media noong matagal pang kampanya, 2024, early 2024, ganyan siya makipag-usap sa media. Yung tipong parang laging nagmamadali, parang laging may lakad. May lakad naman talaga, di ba? Pero noong bago eleksyon, nung nasa laylayan siya ng mga survey, lahat na lang nagtatanong sa kayo, sinasagot niya. Ngayon, anak ng tokwa. Langya I talaga understand ako. that it's a combination of everything. Ma'am, Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Banat Bay at dito kay Ma'am Joey, no. Aakit to dyan si Ma'am Sas, pag-uusapan ho nila yung mga kaso nitong si Hindi ko ba alam ba't pinagtitripan itong DOJ kasama siya. Ay, NBI kasama siya, DOJ kasama. Ewan ko ba? Crush ka. Banat Bay, crush ka ni Risa. Ito, panoorin mo natin. Kinampihan. Oh. Oh, alam mo niya si Sas. Oh. Mabait siya Masyadong mabait siya. Binildap niya si PP. Di ba? Ano nangyari? Nayari tayo doon. Sasakit ka na. Ayan, magharapan kayo ni Kuya Bay. Kung kanino kasalanan to. Yan ang beses. Kung kanino kasalanan to. Ayan. Actually, si TP yung una kong binanatan talaga. Ay, ba? Kapapas no? Ayoko na. May matalino. Hindi, real talk, nakaka-intimidate naman ho talaga itong si Ma'am Sas. Matalino ho talaga, sa totoo lang. Hindi kasi generous kasi yan si Sas. Oo nga And sometimes overly generous. Bakit ako na naman, Byron? Parati ka na lang ganyan, Byron. Ako na lang parating sinisisi mo. Wala ka na ba ibang nakita? Pero congratulations, Banat Bay! Pumakasok na yung Byron! You are the first, if the Miss Universe cannot perform, her Attorney Topacio yung Saludo kay Banat Bay. Siya yung parang nagiging mga taga-suporta ni Tatay Digong. Siya yung pinakaharap, siya yung pinaka sumasagupa sa lahat ng pwedeng sagupa. Saludo. Banat Bay, malupit, idol. Buti na lang nandyan ka, Paano na lang kung wala ka? Salamat. Topacio yung first, yung Miss Universe 2025. After ni Attorney Topacio, siya na. Yung kay Attorney Topacio naman, nanghahamon kasi si Attorney Topacio. Nakasuhan mo ko, di ba? Ganon yung sinasabi ni Attorney Topacio. Ngayon kinasuhan siya, normal lang yun, nanghamon siya. So, ano na yun, kumbaga anticipated ko na sa susunod na pagkakaso nitong si Amy, talagang masasama na itong si Attorney Ferdy. Hindi ko rin maintindihan Sandali lang, kasama doon. Hindi ko rin alam. Ngayon, mild akong bumanat compare sa inyo. Mas balasubas kayo ni Risa. Ako ay, grabe naman yan. Grabe naman yung balasubas ni Risa. Sabi ko nga kay Risa, wina-warningan ko nga siya na
pinagtitipan siya ng mga adik. So, paano Yeah. naman balasubas yan, Banrbay? Oh, yan. Hindi. Ewan ko. Basta kasi ako, tumawa lang ako ng tumawa sa kanya. Yun lang. Napaplastikan ako sa mga hirit niya. Plastic siya dahil, di ba siya yung nagpapadecriminalize ng libel? Tapos ginamit niya yung libel. Correct. Oh, that's hypocrisy. Hypocrisy eh. Oo. Yun, balik tayo kay kay Mari. Pero- Dapat mo kasi binild up Pero sa... kakaiba yan, ha? Galing talaga sumegoy ni Idol. Magaling. Galing talaga sumegoy. O, hindi ko naman siya binild up. Meron naman talaga siyang pangalan. May tumama rin naman kasi talaga. Meron sa naman mga talagang pangalan si... Saka may pangalan naman talaga si Maharlika, independent of any one of us here. So, hindi ko siya binild up. Walang pangalan yun. Para mag... Walang credibility yun. Pero ang lakas kasi ng push mo, Sas. I think a lot of people got curious when you parang started talking Ako about. na naman ang may kasalanan. Ma'am Sas, pa-promote naman ako. Ma'am Sas, pa-promote naman ako. PH update. Sige na. Lakas umata ka ni Ma'am Sas. Ma'am Sas, para maka 1 million na tayo dito, promote mo na ako. Ako promote mo, Ma'am Sas. Please. So, nagkampihan na kayong dalawa. Ako na naman ang may kasalanan. Hindi, Ganon. alam mo kasi, Sas, makinig ka kasi, sermon lang kita ngayon. Ikaw kasi, professional ka. Very credible person. Correct. Okay? So, kung Pag sino man nagsalita, yung isama pinapakinggan. mo, nabibuild up mo, unintentional or intentional. Correct. Okay, ganyan nangyari kay Titi. Si Titi wala na. Actually, na-discover ko itong si Ma'am Joey dahil kay Ma'am Sas. Nakita ko siya nung nag-live sila. Ay, sinong kasama nitong si Ma'am Sas? Kasi si Ma'am Sas talaga kilala ko. No, hindi kilalang personal. Kilala ko bilang political vlogger. Noong 2016 pa yan si Ma'am Sas. Tapos nakita ko, may bagong kasama kasi kasama dati niyan yung sumakabilang bakod. Boy pa ba yun yung sumakabilang bakod? Baka yun na rin yun, marami nang nalalaman yun. Di ba? Oh, kaya na-curious ako dito kay Ma'am Joey. Kaya doon ko finalo. Namang kwenta, alam naman natin ang karakas ni Titi. Pero nung nagsama kayo, nagmukha siyang professional, di ba? Pero sa Correct, totoo correct. lang, yung mga knowledge na yun, nanggaling naman sa iyo yun at saka kay Trixie. Oh, nagdanakaw lang naman yun ng idea. Tama, mali. Matalino rin. Ako wala akong comment sa mga ganyang bagay. Ako magko-comment. Kuya Bay, ako tingin ko naman, matalino rin matalino rin naman talaga si TP. May alam rin naman siya. May logic. Pero tama ka dun. May logic. I think, tama ka dun rin naman sa part na because SAS is basically, kasi si SAS yung merong academic talaga. Oo, siya yung Correct. Oo, ganun. Totoo So, naman, totoo since, Pero sususugan ko yung sinabi na yun nitong si Ma'am Joey. Meron naman talagang ulo. May ulo naman talaga. Magaling, may talino naman talaga siya. No, may talino naman talaga tong si TP. Kaso, na-boost yung credibility niya noong dumikit nga siya dito kay Ma'am Sas Rogando Saso. Nung alala niyo yung Kantok, meron silang program pangalan Kantok. Silang dalawa nagtotok si Ma'am Sas tsaka nitong yung sumakabilang bakod. Sila ni TP yung they were opinion shapers at that time. Well, up until now, SAS is still a very, very strong opinion shaper ng current time. At that time, opinion shaper, magkaiba lang siguro kumbaga, I think TP was able to carve his own to a certain extent. Oo. Dahil doon sa approach niya and whatsoever. Meron rin siyang ganon. It's just that, kasi, syempre, dahil kabatuhan mo si SAS, kabatuhan mo she's to a certain extent, mararub off talaga yung parang credibility. Parating ako na lang ang sinisisi ni Bat. Pero ikaw talaga, SAS. Pero in fairness, Sa maniwala ka sa hindi, Madam Sas, ako nasubaybayan ko tong si Ma'am Sas .
Sa lahat ng live nito, pinapanood ko talaga to. Sa totoo lang. Kahit doon sa FB page niya, pinafollow ko talaga. Sa lahat ng dumikit kay Ma'am Sas, talagang ang tawag dito, nabubus niya yung kumbaga nahahatak niya ba? Nahahatak niya. Malakas umatak yan si Ma'am Sas. Oh. Ma'am Sas, atakin mo na ako, please. Para mag 1 million na ako, madam. Kita mo na, mali ata ang pag-akyat ko dito eh. So, ayun ang Pero wag ka mag-alala, busy ka naman sa Tariela eh. Nakakaloka. So mag-concentrate ka na lang sa jowa mo si Tariela. Ewan ko basta. No, but I have to say, because Sas is really a generous person. Generous kasi siya talaga. That is why. Ewan ko na lang ha. Ikaw binisi ka rin ni Risa Ontiveros. Saka meron ka pa, di ba? Kay Torres? Meron kay Galvin, kay Torres. Marami, mas marami. Talaga, top 1 itong si Banat Bay. Palakpakan natin. May kay Torres, may kay Risa, may kanino pa ba? Sino pa bang kulang? Banat Bay, Wala, yun na nga ako. Matindi kaso na, may kaso ka na. Matindi si Banat Bay. Kaya sa lahat ng vlogger dyan, pasalamatan nyo yan si Banat Bay. Palakpakan natin si Banat Bay. Kung wala si Banat Bay dyan, paano na lang? Sa lahat na lang ng major issue na sumasambulat, pagka medyo merong natamaang politiko, si Banat Bay. Kahit wala siyang masamang sinabi, pinanood niya lang yung news nung GMA. Si Banat Bay pa rin. Idol ko yan. Immune na ako sa kaso. Na sa akin yung normal na. Di ba meron ko pang sedition? Oo, sedition. At saka inciting to may sedition. Ka pa. Oo nga. Matindi. Bakit? Ay, mainit ang ulo ni Torres sa akin. Maraming ginagawa si Torres. KOJC, no? KOJC related. At saka siya yung kasi doon sa KOJC, si Banat yung leader ng mga banateros eh. Kumbaga siya yung talaga eh, siya yung frontman ika nga eh. Kaya kung meron kang pupuntiryahin, hindi yung mga nasa baba ni Banat, 'di ba? Puntiryahin mo yung pinaka pinuno ika. Yan sila Jay, yan sila Master Judea, yan sila Boss Dada. Si Boss Dada, kinasuhan din yan, di ba? Lang mga kababayan, kumbaga tinatarget talaga nila itong si Banat Bay. Malupit kasi bumanat, malupit bumalagbag yan sa totoo lang. Isipin mo yun ha, wala ako doon. Pinarang ko daw siya. Wala ako. Pero tumatakbo yung wala pa naman nangyayari. Tapos, yung nagsalita, si Master Judea, hindi ako. Tumatakbo. Pero nagdemanda nga siya. Dinimanda ko? Oo, nagpunta ako DOJ. Habang nasa DOJ nga ako, may tawag uli ako eh. Meron na naman ako isang kaso. Pero dismiss naman yun. Kay Sam Versosa. Talaga, dinimanda ka ni Sam Versosa? Sino naman yan? Ano ginawa mo? Sino naman yan? Ano daw ginawa mo? Di ba yung kasagsagan ng pagtakbo ng isko? Eleksyon. Oo, itong eleksyon. May tinakil ako tungkol dun sa report sa marathon na nandaya at di umano siya. Tinakil yan ng isang dyaryo. So, diniscuss ko. Sabi ko, kung meron kang ngayon pa lang allegation sa'yo na dandaya ka sa marathon, how can you be a good mayor? Sabi ko na siya dun. I'm sure hindi ganun kalumana yung pagkakasabi mo. Hindi, ganun. Pinagtatawanan ko. Yun lang. Pero, yung dating lang kasi tumatawa lang ako. Pero yung accusation, mas nag-aakusa pa kayo eh. Honestly sa mga tao, mas nag-aakusa kayo. Correct. Ito siya sa sinasabi mo ganun kami yung kasuhan. Sabi ko sa inyo, maingat ako sa mag-akusa. Kaya lang, nakakapikon lang ako. The way I deliver it, nakakapikon. Yung mapang-asar. Oo. Mapang-asar. Siguro na-asar. Mm. Pero pagdating sa yung
paghuhukay, pagre-research ng mga facts. Si Sas yan. Si Sas yan, correct. Magaling dyan. Alam mo Byron, iba talaga ang hatak mo. Talagang ikaw talaga ang pinuntirya ni Risa Ontiveros. Na-disappoint ka ba, Sas? Na hindi ka pumasok sa top 6? Actually, I'm confused right now. Hindi ko alam kung kailangan ko ba magpasalamat sa kanya or dapat siya mag-sorry sa akin. Nako. Na hindi ka kasali. Hindi, alam mo, feeling ko ba't hindi ako nasali, di ba? Alam mo talaga, feeling ko talaga, slow news ang mainstream media in the past few days. Kaya ang ginagawa nila ganitong issue. Kasi, can you imagine, sa buong buhay ko, ng 9 years, 2016 hanggang ngayon, minsan hindi hiningi ng mainstream media ang panig ko sa mga bagay-bagay tungkol sa akin. Tapos nung kay Risa, hiningi ng GMA7. Nung itong kay Tariela, hiningi yung panig ko. So sabi ko, may something. Siguro, kasi nga diba sinagot ko siya dun sa GMA7, na kung ano raw ang aking masasabi na kino-complain daw ako ni Risa. Sabi ko di ba ang sabi ko na, well, I only learned about the video from GMA7, which is true. I only learned the video from GMA7. So if it's libelous to share it, then what's good for the gander must be good for GMA7. Which is true. Kaya kahit tingnan nila yung timeline ko, no, mas naunang GMA7 kaysa sa akin. Actually, sa kanila ko talaga nakita sa GMA7. Hindi ko nga siya na, hello, may nagchat tayo, Joey, hindi mo nga ako sinabihan na, uy, merong nag-confess na, ano to? Wala nga, kahit isang vlogger nagsabi sa akin, kakilala ko naman yung yan na mga yan. May chat group kami. May isa, wala man na nagsabi, may bumaliktad kay Risa. Nalaman ko siya sa GMA7. Oh. Diba? Kayo, saan mo nalaman yan? Ikaw, Banat Bay, saan mo nalaman yung video? Nakita ko sa feeds, sa news din. Saan mo nalaman nag-i-exist yung feeds? Sa news. Sa feeds na, at saka sa news. Saan ka na rin nakita? Sa news. Yun nga yung diniscuss ko. Isa sa mga pinakauna may SMNI. Oo. Hindi nag-news ang SMNI dyan. Ay, hindi ba? Hindi. Sila ang una. Hindi ko nga nakitang ginawan ng ano yan ng SMNI ng news. Noong ang una talagang nag-ano diyan, nakita ko yung GMA. Yun sa GMA. Pagkatapos ginawa ng GMA, alam ko gumawa na tayo ng reaction video nun. GMA, tapos News 5. Tapos yung Banateros, alam ko pinahapyawan, pero hindi pinag-usapan. Kung di ako nagkakamali kasi pinanood ko yung Banateros Pinahapyawan nila na di umano mayroong bumaliktad na witness dito kay Risa Hontiveros, tapos konting mga nakalipas ni Risa, pero hindi binabaran talaga na hindi pinag-usapan. Hindi yung SMNI. Lalo na yung mga yung mga balita. Kasi kahit ako SMNI, di pag-uusapan yan. Masyadong kumbaga pagka pinag-usapan yan, parang ini-SS nila issue. Kaya hinayaan na lang nila. Kasi baka sila pa mapagbintangan dyan, di ba? Tama nga naman. Pero sa tingin natin, hindi SMNI nagpaano yan. Hindi. Para saan pa, di ba? Parang ako nakakulong na si Pastor Kibuloy. Para saan pang ilalabas nila yung witness na yan? Para pahinain ang kaso. Lumakas ang kaso ni Pastor Kibuloy. Kung ayaw ng pamahalaan na makalaya siya, hindi siya makakalaya. Kaya hindi natin makita ang point na ilalabas ng SMNI, ng KOJC, yang si alias Rene. Nang nag-news media. Tapos kinabukasan ako nag-react Huli na nga ako nag-react mas nauna pa kayo nag-react Huli ako kasi nga medyo may prinsipyo ako sa pag-react Nagre-react ako after muna lumabas lahat ng reaction kasi baka masunog ako. So lagi yun. So una, hinaantay ko lumabas sa mainstream media. Pag lumabas sa mainstream media, doon lang ako magre-react. Hindi ako nagre-react na yung nakita ko lang yung picture, nakita ko lang yung video. Mahirap. So ikaw, nag-react ka. Ay, oo, parang napansin ko nga parang
ano kaya, marami nang nakapag-react bago ka nag-react eh. Oo. Kaya nga, si Boss Dada una nag-react. Kami. Oo, tama. Si Boss Dada. Si Boss Dada nga. Siya ang pinakaunang bumalagbag. Siya ang unang nag-react, si Boss Dada. Oo. Kaya burado yung Facebook niya eh. Burado yung Facebook niya, kakarisa niya. Tapos, comment siya ng comment sa wall ni Risa about it. Talaga? Tapos, nabura yung page niya. Pagkatapos, gumawa siya ng bagong page. Pagka-set up niya ng bagong page, sinabi na, I'm so sorry, this page is connected to the previous page that we already blocked. Tinanggal din ulit. Ayun, so yun, visit kayo. Ayan, so wala siyang page ngayon. Ewan kung nakagawa siya uli ng bago. Ayun. Mama, ano yun si Risa? Si Risa, ano siya, I have to say, yung sa social media, I was never gurgurred as hard unless si Risa Ontiveros ang content ko. Pag siya yung content ko tapos meron akong reaction sa kanya or whatsoever, tinitake down yung post ko ng Facebook. Lakas niya sa Facebook, ha? Oo, ang lakas niya sa Facebook. Ang lakas niya sa Facebook. Sa Amerika kaya o sa Singapore? Siyempre ko sa Philippines, malamang malakas siya sa Singapore. I'm pretty sure kung malakas siya doon, merong imprimatur yun ng Jumerica, diba? Ayun. Pero sis, meron akong question sa'yo. You think I really think, Risa is mistaken dito sa mga acts niya na to, yung dinimanda yung mga vloggers, ganyan-ganyan. Pagkatapos, ngayon, meron siyang parang pa-issue na in order to, I don't know kung anong balak niya, pero parang nagda-divert siya, bigla siya, no to online gambling, biglang nagagaganon si bakla. Tama, tingin mo, Risa made the mistake dito sa or it is something na ina-expect mo na action from Risa Ontiveros? Yung magdemanda ng mga vloggers. Well, talagang, I think magbabackfire ito sa kanya. Yes, of course, no. It's a huge mistake. Kaya pag government official ka, magdidemanda ka ng tao for cyber libel. I think that already proves what kind of person you are. Wala nga dinimanda ng libel si PRRD sa dinami-dami. Sa dinami-dami ng alipos sa kanya. Kahit si BP Sara, wala naman dinimanda ng libel si BP Sara. O kahit isama mo pa si Bongo, kahit sino ng mga yan. Narinig mo ba may mga dinimanda yun ng libel despite yung karamihan ng sinasabi sa kanila? Diba? Wala naman na. Oo. Bakit na yun? Ngayon, takam na takam silang magdemanda ng cyber libel. Na, parang, ano ba? Anong eksena yan? Itong kay Risa, iuro nga yung witness mo. Ngayon, so parang dinidemanda yung witness niya, nasa ba yung witness niya? Nandiyan ba sa Pilipinas ba yung witness niya? O nasa Amerika na ba na? Hindi ko alam, ha? Nobody knows. Oo, parang walang information kung nasan si Alice Rene. Hindi, di ba sinabi niya na humihingi daw ng tulong sa kanya, nandun daw sa mountain, something. Ba't ngayon. Nasaan si Alice Rene ngayon? I do not know. Hindi ko talaga alam. Wala ko alam dyan. Ako, nag-react lang ako dyan, eh. Ako feeling ko nasa Amerika. Yan. Si Rene? Hindi ko alam. Pero ba't di nila nalaman na nagpunta ng Amerika? I think Hello, isa yan sa mga offer, sa mga mag-witness against kay Kibuloy. Sinabi ko na yun before. I said this before in 2023 pa. Tama nga naman. Kasi nga, yung mga ka-meeting, nitong si alias Rene, merong mga, di ba, merong merong ganito. Iba-iba yung mga ka-meeting eh. Isa sa mga offer sa kanila,
maging magkaroon ng American passport. Pwede. Pwede. Meron nga nag-offer sila sa mga kasama sa package. Best friend mo pa. Banat ba yung isa sa mga nag-recruit? Oh. Tapos, ang recruit na, hindi. Yung una mong best friend. Yung una mong best friend. Yung binild up mo rin. Wala nag-recruit. Wala namang ganyanan. And then, buhay pa ba yun? Buhay na buhay. Kaya ka nagsabi behind the scenes. Ganito ang offering. Magbibigay ka lang ng testimony laban kay kids. Tapos, ang kapalit, resident sa US. And you will be provided for life. Talagang matatakam ka. Kita mo, di ba lahat naman yung isang nagpunta na ng Amerika na sinabi daw i-deport ng Amerika, na-deport ba? Yung general ba yun? Or colonel? Yung babaeng umiyak-iyak habang nag-testify kay PRR. Di ba nasa Amerika na rin siya, hindi na rin nila ma-deport. Kasi wais, nung pagka-deport, sabi babalik kasi hindi pa tapos ang testimony, hindi na bumalik. Hindi ba? Kasi nakuha mo yung gusto mo eh. Ngayon, ganun din dyan. Tinion Tiberos, kung nanonood kayo si Sas alam kung saan. Kami alam na kung nasaan si Rene. Kami hindi namin alam. Hoy, Risa, alam nito si Ma'am Sas, alam niya kung nasaan. Feeling ko talaga nasa American yan. Siyempre, kukunin mo na yung si Garma. Siyempre, kukunin mo na yung yung winning Kaya nga, sabi ko nito, malabong SMNI ang may pakala nito kay Alias Rene. Kasi pang point, nakakulong na si Kipulo eh. Oo. Nasira lang SMNI. If it is something that they can do, dapat dati pa nila ginawa. Diba? Dati pa bumalik tayo. Kaya ang feeling ko talaga yan, ang may pakana niya kay Alias Rene, kasabwat ni Risa. Yan. True. Mabaliw-baliw na niyan si Risa. Di niya alam kung sino ba sa mga kasabwat ko ang gumawa sa akin ito. Si Tamba ba? Si ganito ba? Walang power si Kibuloy ngayon. Wala nang power. Walang power. Exactly. Ako na magsabi sa inyo, kasi kung may power si Pastor Kibuloy ngayon, matagal na ho siyang nakapagpiyansa dahil napakabasura ng kaso laban sa kanya. Sa totoo lang, wala ho talaga siyang power, maniwala ho kayo sa akin. Kung may power yan, hindi niya na kailangan si Alias Rene. Matagal na ho nakapagpiyansa yan. Mga kasabwat ni Risa yan. Na masyado kang maganda, sandali. Siyempre, pumupustura kang maging presidente, Teka lang. Yeah. They are preparing for 2028, matira matibay. Alangan naman hindi nila siraan na si Risa. Si Risa ang isa sa mga tatakbo. So, siyempre, para mategi boom si mategi boom panghati ng boto. Si Risa, ilalaglag na yan ng yung pakampila rin niyang isa pang lokal. Ng LBM Group. LBM Group yan. So, LBM Group yan. Sila nag-offer ng ikaw ba? Witness ka? Tapos wala kang sasandalan, magbabaliktad ka? Paano yun? Nasaan ka? May protector. Na malaking tao. May protector yan si Alias Rene. Alam naman pumunta siya ng SMNA, paano naman siya puprotektahan ng SMNA o ng KOJC? Nabutas ka yung compound nila. Diba? Nabutas ka yung compound nila. Wala silang magawa sa sarili nila. So ngayon, by process of elimination, sino makapangyarihan ang sasandalan ni Alias Rene? Para siya'y bumaliktad. Sige nga, Banat Bay. It should be someone capable of keeping him in a safe place and who is capable now of keeping Alias Rene in a safer place. Diba? Yes. Diba? Sino ba may capacity niyan? Si Inday Sara, wala. Dahil hindi nga niya maproteksyonan yung tatay niya eh.
Yan Sino? ba yung may jowang, Sinong ano? dakila? Yan ba yung may jowang may bigote? Ay, hindi yan. Ang sinasabi ko, yung kabila na, yung mga adik. Yan ang may pakanan yan, yung mga adik. Ay? Oo. Yung, I think so too. Kasi yan, yung, si Bambila kilala tsaka ko na. si oo. yung madumi rin maglaro. Dahil sa Okada, tsaka Isabong. Sabong-sabong. Madumi maglaro yan eh. Di ba? Yes. So, yung mga, Oo. yes. Hello? Hello? Ba't di ka kinasuhan na, ano? Sino ba nagpamudbud ng salapi para dun sa mga witnesses laban? Ba't di ka kinasuhan nung matabang ano na yun? Ikaw ang nagbulgar nung kalokohan niya sa Okada. Hala, ano na siya? We're after her the TRICOM already. Wala Iba walang siya, kaso. ano siya, wala pa, pero parang ano ikakaso nila? Pero they already ordered Bureau of Immigration to check on her whereabouts in China. Nagganon-ganon na sila. Ano Kuya Bay, ang tawag dito yung mga pinatry ko, pina-AMLC nila, pina-NBI nila, pina-BIR nila, at kung ano-ano pang mga background. Ganun yung nararanasan namin ngayon. Ewan ko, di ko alam. Ikaw nagkaroon ka ng Meter Authority. Kine-check na ba? Huwag yun ako idamay dyan, ha? Ang hindi pumunta eh. Nadagdagan yung pinadamay mo pa ako. Madami ka naman daw pambayad ng abogado. Joey, sabihan mo naman yung friend mo na si Amy na i-ethics naman to si Risa. Bakit hindi? Oo. Bakit talaga? Sira ulo. Sabihin mo sa kanya, ethics naman niya ito. To be honest, I don't think yung, ang maganda dyan, I don't know, it should come from private, yung citizen na mag-file ng ethics. Senator, magpa-file ng ethics committee sa kapwa senator, malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Malabo pa yun sa sabaw ng... Oo, malabo yan. Wala pang na ganyan. Si Teves lang naman ang ginanyan nila. Si Teves lang, in the entire legislative history. If I am not mistaken, si Teves pa lang yung ginanyan nila. Sa mga senador, mas malabo yan. Kasi 24 lang sila dyan eh. 24 lang sila dyan. They're not going to run after a co-equal senator. So, tingin ko yung na yan, kahit na gano'n yung kahit si Amy, I don't think gagawin yan ni Sen Amy in the same manner that Bongo, Senator Bato, Senator Robin would do it against Risa. Hindi rin nila gagawin yun. It's just, hindi remedy sa mga senador yun na gano'n. But, I think if kunwari, kagaya ng nawa ni Topacio, si Topacio yung nagkaso sa ethics committee dun sa mga yung sa treatment na na-receive ni Cassandra Ong. Of course, it's not going to be, I am not very positive na parang na-dismiss na nga yata sa ethics committee yung inano ni Attorney Topacio. But he made a statement in doing so. Kasi pagka-kongresista, i-ethics niya yung kapwa niya kongresista, malabo pa sa sabaw ng posisyon na magkakaroon ng aksyon eh. Ayun. Binigyan mo ako ng idea. Maganda yan. Ayun. Ganon. So, yun ang doon. Yun ang kineme doon. I think, for Senator Amy, ang mas importante is that, yun nga, follow through dun sa mga niya, for Inday Sara to endorse her during the election. There must be, talagang indebted talaga siya to show up every time that she is needed. And that is something that she would not be able to escape. Talagang hanapan siya. Siyempre parang, in-endorse ka ni Inday, so, yun nga, parang hostage siya ni Inday ngayon. Whether we like it or not, talagang she's bound to show up every time that it is necessary for her to show up. Ayun.
Joey, si Jing Paras nagsampay yata sa ethics, sabi ni Lele de Guzman. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Malupit ho yung mga pag-aanalisa na yon nitong si Ma'am Sas. Magaling talaga, sa totoo lang. Idolo ho natin yan si Ma'am Sas. Magaling ho talaga mag-analisa yan. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa Peace Update. Mag-ingat ho kay lahat. Mahal natin Pilipinas.